Maganda, maganda yung mga salita ng ating official song ng Kaya Mo Yan kasi gustong-gusto ko yung laban lang. Ibig sabihin, Yun. kaya talaga natin. Yes, huwag kayong bibitaw, huwag kayong iiyak. Kaya mo yan. Magsusurrender. Ito, partner, Yes. naisip ko, siguro maganda pag-usapan natin para sa happy, healthy at iba pa, ang limang tinatawag nilang o tinaguriang nilang love languages. Uy. Merong 5. Mm. At siguro tayong lahat, pati ako rin, hindi natin alam talaga kung paano po natin pinapakita ang ating pagmamahal sa ating mga loved ones sa buhay, di ba? Yeah. Merong 5 klaseng love language. Oo. Gusto mong malaman kung ano yon? Ano ba yung mga 5 language na yan? 5. In short, we show our love in 5 different ways. Yeah. Okay? Kumbaga sa social media platform, meron ding platform for love. Uy. Sa love platform, paano po tayo magko-communicate o ipapasabi natin o ipaparamdam natin ang ating pagmamahal sa isa. Okay, number 1, matanong ko nga, ikaw ba ay mapapuri? Ayun. In Kaya short, ba? are you always saying good things, mga positibong bagay, mga magagandang compliments Yung compliments. partner sa buhay? Yes. Example, partner, may asawa ka eh. Anong Of course. example ng papuri sa inyong asawa? Anong sinasabi mo sa asawa? Of course. Wow, honey, parang ang ganda-ganda mo ngayong araw na to. Wow! Siyempre. Saka ito pa, Ani, ang sarap ng luto mo. You're a good chef. You're amazing. You're Yeah. amazing. Okay, tapos, honey, I love you because you're so beautiful. Yun. You're so patient. Patient, generous. Talagang humble. Oo. Diba? Ano pa yung mga sinasabi mo sa misis mo? Siyempre, parang bumalik ka sa pagkadalaga, pumayat ka na ngayon. Yeah. Ang laki ng pinayat ni Margarita. 10 pounds. 20 Sinasabi mo pounds. yan. Pinupuri mo siya. Bumalik nga yung mga dati niyang damit, bumalik ngayon. Ay, ang galing. Eh di matipid. Ayan, tama ma'am. Mantipid. Partner, alam mo, para sa mga babae, kahit asawa mo o girlfriend mo, or lola mo, or in-law mo, balae mo, pag sinabi mo sa kanyang, thank you, maraming salamat. Maraming salamat. Diba? Yeah. Dahil sa'yo, buhay ako. Dahil sa'yo, masaya ako. Something like that, no? Kahit thank you lamang na-appreciate na ng tao yun. Yes, talagang Yan ang tinatawag na love language through the words of affirmation. Affirmation, ibig sabihin, yung mga positibong sinasabi natin araw-araw. Kasi may mga taong hindi sila, mga silent lovers sila. Yeah, silent. Ayaw magsalita. Alam, ibigkas. O yan, bigkasin. Ang kanilang mga nararamdam sa loob, di ba? Oo, kung may faith in action, may love in action. Dapat ganun. Diba? Oo. Tapos ito, number 2, pangalawang love language. Ito, quality time. Ayun. Ikaw ba ay mapagbigay sa oras mo? Ayun. Makapagbigay ba kayo ng oras mo? Pagdadrive mo siya, paghatid mo Sa siya. mga workaholics, Yeah. para sa kanila ito. Oo. Ngayong araw na ito. Mahirap. Ng pinakamahirap para sa iyo, ibigay sa inyong loved one, yan ang dapat mo ibigay. Di ba? Yes. Ang oras mo, mahalaga. Mahalaga sa'yo. Bigay mo ngayon. Tapos may isa pang kasabihan, no? Yung balik tayo sa number 1, ikaw ba ay mapapuri? Okay? Pinupuri mo ba ang loved one mo, ang partner mo, ang beloved mo? Pero, yung papuri na yon ay dapat nakikita mo rin sa aksyon. Ayun. Action pala Hindi lamang salita ng salita. Dapat may action. Yun ang gusto nun. Talagang maski na silent ka, but you do it. Action. Yes. Dapat may action. Kasi partner, ang daming mga misis nagre-reklamo tungkol sa kanilang mga asawa na wala nang romansa sa buhay nila after 20-25 years of marriage, di ba? Oo.
Dapat tuloy pa rin mga... Lalong mas mahaba ang pagsasama ninyo, dapat nandun pa rin ang romansa. Yes. Tama ba? Yes. Okay, example ng romansa ngayon, Valentine's Day, ha? Oh. Huwag kang uuwi sa bahay kung wala kang rosas o bulaklak man lang para sa asawa mo o sa girlfriend mo. Tama. Sa best friend mo. Oo. Ngayon, maski na tsokolate. Maski na, di ba? Marami. Okay. Kung meron ka pang budget, bumili ka naman ng tsokolate. Yeah. Bakit? Partner, may connection yung tsokolate. Ba't ba chocolate? Yeah. Alam mo ba ang connection ng tsokolate? Ano ba yun? Paano ba anak mo? Tao? Pag kumain ka ng dark chocolate, ito ang nangyayari sa loob ng katawan. Ang connection ng katawan mo sa puso mo, sa feel-good puso mo, ay mas matindi pag kumain ka ng dark chocolate. Kaya sabi nila, ang tsokolate ay isang love gift. Love gift pala yun? Love Kasi pag kinain ng lover mo yon, lalong magiging happy siya. Good mood siya. Sigurado yun. Kasi that's scientifically proven na. Ayun. Pag medyo nakasibangot pala, bigyan niyo po ng tsokolate. Bigyan mo ng tsokolate pag masungit ang tao. Give her a dark chocolate, mas mataas pa ang connection o pagbibigay ng pagre-relax ng kanyang puso o disposisyon. Yun pala yun. Promise talaga. Totoo yan. Ayan. Ito ma. Anong example ng pagbibigay ng oras, partner, para sa iyo? Mapagbigay. Naku. Siyempre, ang pag oras. Ikaw magbibigay ng oras sa asawa mo, gano'ng kahaba yung oras na yon at anong gagawin nyo sa oras na yon? Siyempre tatanong ko, ano ba ang gusto mong gawin ngayon? Ayun. Diba? Talagang pagsiservisyohan mo. Pagsisilbihan niyo po. Kaya talagang ialay yung oras niyo para sa ano ba ang gagawin mo. Okay. Okay, let's say, nung nagde-dating pa kayo, ano bang uso noon nung ginagawa nyo, nagde-dating kayo? Saan kayo pumupunta? Alam mo naman, ang dating nung araw talagang movies eh. Di ba? Movies, ayan. Movies kaya balik kayo sa movie date ngayon. Ayun, tama. Balik tayo. Tapos ang mararamdaman niya na, wow, feeling 18 years old ulit ako. May movie date, kasama may popcorn. Siyempre, sa gabi naman, yung panahon natin, ma'am, alam mo naman yun, disco tayo. Oo. Pupunta tayo magsasayaw po kami. Alam niyo yung mga swing namin dati, ay nako, ang saya nung panahon namin. Okay, so, pag sinabi mo sa sarili na wala kang oras, mas lalong dapat magbigay ka ng oras. At tapos pag late ka, naku, itong kasalanan ng mga lalaki eh. Pag late ka sa date mo, naku, talagang outside ako lambo ka na. Siyempre. Tagal-tagal kitang hinintay, di ba? Di ba? So remember, time is precious. Ang oras ay mahalaga. Yeah. Di ba? Kung malilate ka, tumawag ka. Tama. Madali na po tumawag ngayon. Lahat, libre na nga tumawag sa messages. Sorry, running late. Andyan na ako, papunta na ako. Something like that. Mas maganda mo yung... Ang panahon po natin. Itong oras, itong araw, itong gagawin natin, huwag baguhin. Oo. Nung panahon po natin, hindi natin nababago yun. Dahil hindi tayo makareplay. Wala tayo. Party line nga eh. Wala na tayong communication. Yes. Number 3, ibang klaseng love language. Mahilig ka ba magbigay ng regalo? Mapagbigay ka ba? Ayun. So may mga tao, pinapakita nila kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng mga regalo. Let's say, kahit anong klaseng regalo, kahit cologne, kahit kate, kahit kahit handbag, kahit sapatos, kahit isang treat na mag-shopping kayo. Yun. Kahit simple lang ang shopping nyo. Okay lang. Basta kung mapagbigay ka, ito ay isa sa mga tinatawag nilang love language. Love language. Gusto mo magbigay ng pera, bakit hindi? Tama. Future natin. Love language din yun. The giving of gifts. The giving of gifts. Gaano kamunti
ang regalo nyo. Kung galing sa inyo on Valentine's Day, wow, mas mahalaga yan. Mas meaningful yan para sa babae. Yeah. Kasi I'm speaking in behalf of the women. Ha? Yeah. Ang pang-apat na love language ay mapagsilbi ka ba? Ayun, pagsilbi ka ba? Tulungin ka ba? Ay, siyempre. So, natawag dito ay act of service. O let's say, palaging nagluluto si Mrs., sasabihin mo sa kanya, today, let's say ngayong araw na ito, honey, palagi kang nagluluto. Ako naman ang kosinero ngayon. Ayun. Diba? Hindi yan maganda? Maganda. Yun. Ako naman na maghuhugas. Yes, panghuhugas. Tapos paglalabas ng basura. Magwawalis. Maglalaba. Ayun. Diba? Mapagsilbi talaga. Silbi. Ikaw ay takusa. Dapat okay yung sete na. Anong ginagawa ng mga takusa? Lahat siyempre na yung utos sa'yo, takot sa asawa ka di dapat talagang sunod ka na sunod. It's an act of service. Kaya sabi nila, happy wife, happy life. Life. Yun. Ano ba yan? Yes, ma'am. Happy Okay. wife. Maging mapagsilbi. Kahit maliit ang bagay na yon, kahit, let's say, nakikita mo pagod si Mrs. o pagod ang girlfriend mo, ang gagawin mo sa kanya, akbayin mo siya, tapos dadalhin mo siya sa silya, sasabihin mo, dear, sit down muna. Yeah. Makapagod ka. Tapos kuha ka ng basong tubig. Tama. O, di ba? Maganda yan yung mga liliit na bagay, hindi nalilimutan ng mga babae. Tama. Take it from Cory, the HRH kindness. Tapos ito naman, Oh. malambing ka ba? Do you show affection? Uy, mga Ilongga. Na love language. Physical touch. Kahit yakap, kahit halik, kahit, yun, partner Ricky, ito ng favorite love language mo. Ay, hindi. Ang favorite love language ni partner Ricky ay number 3, mapagbigay ka ba, Mr. Mapagbigay, of course. Sobra. Welcome. Ubod magbigay. Diba? Yan na si partner Ricky. Alam mo, this year, kasi may mga apo na akong girls, di ba? Yes. So, misis ko, mga anak kong babae na nandito, at yung dalawang apo ko nakatanggap ng bulaklak. Oh, how cute, diba? Ang cute nga. Mother ko, misis ko, 3 anak ko, 2 apo ko. Oh, diba? Pag-usapan natin mamaya, meron akong pinabibilhan sa Guagua, Pampanga. Mas mura kaysa sa Dangwa. Ganun ba? Ganun tayo. Sige, break muna, Emer. Andali, meron pang panlima. Si May panlima. O sige, go ahead. Ang love language ay physical touch. Ayan. Yakap. Yun. Okay? Halik. Kahit intimate kayo. Kahit kahit nakaakbang lang. Nakaakbang ka lang sa beloved mo. Maganda na yun. Malambing ka kasi. Yeah. Lalo na, pagka sa simbahan, peace be with you. Importante yun. Yun ang talagang... Malambing, dapat talagang holding hands. Alam mo, yung mga long time married, ang reklamo ng mga ibang babae ay, hindi na kami nag-holding hands. Oo nga. Yung mga senior, tinasabi yun. Hindi, kasi nung pandemic, walang nag-holding hands eh. Ngayon, hindi na pandemic ngayon. Always be romantic. Dali mo naman siya sa isang romantic trip. Mag-honeymoon kayo ulit. Yeah. Kahit doon lang kayo sa Baguio o sa La Union. Tama. Yan. So, wag niyong kalilimutan. No matter who you are this Valentine's Day, always remember you are loved. Ayun. Huwag niyong kalilimutan. Lagi kayong kayo ay minamahal. Yes, may minamahal. Minamahal. Okay, break. Teka muna, ang ating positive thought. May positive pa ba? Okay, go. Kasi Ang puso. yung tech nagagalit pag hindi tayo nagbe-break on time. Go ahead. Ang ganda ng aking poster. Ganda. Ang puso ko ay kumikinang. My heart is shining. Shining. Yeah.
Yan ang ating Be Healthy at iba pa ditong Valentine's Day. Sa oras natin 4:40 ng hapon, magbe-break muna kami. Tapos saka natin pag-uusapan. Matindi yung pinost ni paring Emer. Pag-usapan natin yan tungkol sa at saka yung mga santo ng Valentine's Day. Di ba, Emer? Tabingi kasi yung heart mo dyan sa sombrero mo. Tabingi. Kagabi pa to. Mamaya, titibok yan. Okay. Standby po. Magbabalik po ang time yan sa DCRH. Standby po mga kaibigan.